Ang kwentong ito ay tunay na nangyari. Taong 1984, kilalang pinakamaganda si Paning sa baryo ng Santa Cruz, probinsya ng Leyte. Dalaga pa lang siya ay marami na ang nahuhumaling sa kanya. Bukod kasi sa biniyayaan siya ng maladyosang ganda, ay sobrang bait at galang pa niya. Halos lahat ng mga nakatatandang ginang sa kanilang lugar ay gustong ipaasawa si Paning sa kanilang mga anak na lalaki. Minsan ay biniro siya ng kanyang ina at sinabi nito na kung pwedeng magkaroon na siya ng asawa. Tumanggi naman ang dalaga at nagsabing hindi niya pangarap ang mag-asawa ng maaga. Gusto niya raw munang tapusin ang kanyang pag-aaral nang sa gayon ay makatulong siya sa kanyang nanay at tatay. Nais niyang maiahon ang mga ito sa kahirapan. Bata pa lang siya, minulat na niya ang sarili sa kahirapan ng kanyang pamilya. Alam niya kung gaano kahirap ang kumita ng pera. Saksi siya kung paano gumapang sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya naman sinumpa niya sa sarili na hindi muna mag-aasawa hanggat hindi pa niya naipapatikim sa kanyang pamilya ang magandang buhay. Kaya naman walang nagawa ang mga magulang ni Paning kundi suportahan ang kanilang anak para sa pangarap nito. Pinag-aral nila sa isang magandang unibersidad si Paning at inalalayan sa lahat ng pangangailangan nito. Nang magkolehiyo ang dalaga, kumuha ito ng kursong nursing. Naging magaling sa larangang iyon si Paning at graduate ng may parangal. Bilang pasasalamat, nagkaroon ng handaan si Paning sa bahay nila. Pinakain nila ang mga kapitbahay na tuwang-tuwa din sa tagumpay na nakamit niya. Maraming inimbitahan ng kanyang nanay na karamihan ay yung mga ginang na gustong-gusto siyang maging manugang. Partikular na si Aling Azon at nagwika pang, "Paano ba yan, Paning? Gusto kong ligawan itong aking binata. Baka naman pwede mo nang pagtuunan ng atensyon ng sarili mo. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral, hindi ba?" Kasama nito ang binatang anak na si Darwin, isang anak ng kano. Si Aling Azon kasi ay nakapag-asawa ng Amerikano, kaya iba ang lahi ni Darwin. Gayunpaman ay nakakaintindi at nagsasalita ito sa wikang Tagalog. Hindi pa man nakakapagsalita si Paning, ay iniwan na ni Aling Azon si Darwin sa tabi niya. Bumaling sa kanya ang binata at saka ngumiti. "Pagpasensyahan mo na si Mami ha, masyado lang siyang makulit." Gumanti naman ng ngiti si Paning sa binata at sinabing ayos lang yon dahil hindi lang naman si Aling Azon ang nagkakaganoon. Saka nagtawanan ng dalawa. Dito na nagsimula ang pagkakalapit ni na Darwin at Paning. Medyo tinatabla na din kasi ang dalaga sa gandang lalaking taglay ni Darwin, pero pilit niyang pinipigilan ng sarili na magkagusto rito. May ipinangako siya sa sarili at sa mga magulang na magtatrabaho muna siya. Kikita ng malaki at pagagandahin niya muna ang buhay nila. "Pero Paning, pwede naman tayong maging magkasintahan kahit nagtatrabaho ka, di ba? Pwede kong tulungan ng iyong mga magulang." Muling subok na suyo ni Darwin sa dalaga. Umiling si Paning, nanghihinayang siya. Gusto niya din kasi si Darwin, kaso lang hindi na din makapaghintay ang lalaki. Samantalang marami pa siyang pangarap para sa kanyang pamilya. Masakit man, iniwan niya nang walang paalam si Darwin. Umalis siya at nagtrabaho sa malayong syudad hanggang sa swerte siyang makapasok bilang isang private nurse ng isang mayamang negosyanteng lalaki. Binigyan siya ng malaking sweldo at tagu-umapaw na benepisyo.
Naging mariwasa ang kanyang buhay dahil sa magandang trabaho. Ang kanyang mga magulang ay napagawaan niya ng malaking bahay. Nagkaroon sila ng magandang negosyo na ang kanyang mga magulang din ang namamahala. Natupad ni Paning ang pangarap niyang iahon sa hirap ang kanyang mga magulang. Walang paglagyan ng dalaga sa sobrang saya nang makita niyang dahan-dahang lumalaki ang kanilang negosyo. Unti-unti na silang nakikilala sa industriyang kinabibilangan nila. Oo, masaya si Paning, pero minsan nakakaramdam siya ng kahungkagan sa tuwing naaalala niya si Darwin. Ang kaso nga lang, masyado siyang malayo sa binata. Hindi man lang niya makamusta ang binata. Ilang taon na din ang nakalipas mula nang manligaw ito sa kanya. Hindi na niya alam kung may gusto pa ba ito sa kanya o wala na. Wala na kasi siyang balita sa lalaki. Nararamdaman niyang inililihis ng kanyang ina ang usapan kapag tinatanong niya rito ang binata. Hindi na din siya nagtanong pa sa isiping baka ayaw ng mga magulang niya sa lalaki, kaya tinitiis niya ang kanyang sarili at pinakasalan ng matanda niyang amo. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang ay kinausap siya nito. Tinanong siya ng kanyang ina kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon o baka naman naguguluhan lang siya. Sinabi naman niyang baka iyon ang tamang gawin dahil sigurado na ang kinabukasan nila kay Alfon. Noong mga panahong yon ay nabalitaan niyang ikakasal na si Darwin sa iba. Kaya gagawin niya ang lahat para huwag lang siyang magmukhang kawawa. Mahal naman siya ng amo niyang si Alfon at nakahanda ang lalaki na ibigay ang lahat sa kanya maging ang yaman nito. Ulila na pala sa mga magulang ang lalaki pero may tiyahin itong nakatira sa ibang bansa. Umuwi ito para saksihan ng pag-iisang dibdib nila ni Alfon. Simple lamang ang kanilang selebrasyon. Walang anumang malalaking piging at wala ni kahit sino man sa kanilang probinsya ang nakakaalam na ikinasal sila. Buong akala ni Paning ay kilala na niya ng lubusan ng lalaking pinili niyang maging kabiyak sa kanyang buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, may nakatago pa pala itong sikreto na kanyang malalaman. Ang pamilya ni Alfon ay isang uri ng mga lahing may dugong aswang. Natuklasan niya ang mga bagay na ito nang minsang magising siya sa hating gabi at matuklasang wala ang kanyang asawa sa kanilang kama. Siyempre ay nag-alala siya dahil alam niyang may sakit ang kanyang mister. Tapos ay malalaman niyang umalis ito sa kalagitnaan ng gabi. Ilang beses na niyang napapansing medyo kakaiba ang ikinikilos ng kanyang mister, kaya minsan minatyagan niya ito. Nakita niyang bumangon ng lalaki nang akalain itong natutulog na siya ng mahimbing. Nagtungo ang lalaki sa balkonahe at doon umuusal ng mga nakasisindak na orasyon, kasabay ang pagpapahid ng langis sa buo niyang katawan. Nasaksihan ni Paning kung paano nagbago ang anyo ng kanyang asawa. Nakita niya nang maging pula ang nanlilisik na mga mata ng lalaki, ang paglitaw ng mahaba nitong mga pangil at kuko, maging ang pag-iba ng kulay ng balat. Halos mangilabot si Paning nang makita ang nakahihindik na itsura ng kanyang asawa, nakailayo sa normal nitong mukhang kasing guwapo ng isang Adonis. Hindi nakatiis si Paning at kinompronta niya ang kanyang asawa. Ayaw na niyang tiisin ang pananahimik sapagkat natuklasan niyang aswang ang kanyang asawa. May lihim itong tinatago tungkol sa nakasusukan nitong pagkatao. Halos maglupasay sa kakaiyak si Paning
Nang abangan niya si Alphonse sa pag-uwi nito, kinompronta niya ang asawa at tinanong kung bakit inilihim nito sa kanya ang tunay na pagkatao. Nang gagalaitis sa galit si Paneng sa isiping ginawa siyang tanga ng asawa kung bakit sinira nito ang tiwalang ibinigay niya. Walang masabi ng mga oras na yon ang lalaki dahil may kasalanan din naman siya. Inilihim niya ang tungkol sa pagkatao niya dahil natatakot siyang mahusgahan ng mga tao. Humingi ng tawad si Alphonse at nagsabing matagal na raw niyang pinipigilang lumabas ang tunay niyang katauhan. May mga pagkakataon lang daw talaga na hindi niya ito kayang pigilan, lalo na't naghahanap na lang siya ng mapagpapasahan ito. Wika pa nito, pagod na raw siyang mamuhay sa pagkataong nababalot ng kadiliman. Biglang parang tinusok ang puso ni Paneng. Naawa siya sa kanyang mister. Tama naman ng lalaki, ni minsan ay hindi ito naging abusado sa pagsasama nila. Ibinigay pa ni Alphonse ang lahat ng gusto niya. Bahay, yaman at pagmamahal, mga bagay na hindi kayang ibigay ni Darwin sa kanya. Wala siyang ibang sinabi sa kanyang mister kundi patawad. Walang pag-aalinlangang niyakap niya si Alphonse at tinanggap ang buong pagkatao nito. Tama ang lalaki, walang karapatan ng kahit sino na husgahan ng isang tao kahit gaano pa man ito kasama sa paningin ng iba. Kinalimutan ni Paneng ang lahat ng bagay na alam niyang makakapagpasakit sa kanyang asawa at nagsimula sila ng panibagong pahina ng kanilang buhay. Hindi man sila biniyayaan ng supling, ay masaya sila dahil mahal nila ang isa't isa. Nang magkasakit si Alphonse at maratay sa kama, hindi siya iniwan ni Paneng. Inalagaan niya ang kanyang mister at inubos ang oras sa tabi nito nang magkasama. Walang araw na hindi pinasaya ni Paneng ang kanyang kabiyak hanggang sa dumating ang araw na maghingalo ito. Sa huling pagkakataon ay nakiusap si Paneng na wag siyang iwan ni Alphonse habang tumutulo ang luha. Namumutla na ang kanyang asawa. Hindi na niya kayang magtagal pa, pero kailangan niyang maipasa ang bertud ng kanyang pagkaaswang. Habang pinagmamasdan ng nahihirapang kabiyak, ay tila pinupunit ang puso ni Paneng dahil sa awa. Pinakiusapan na niya ang tiyahin ni Alphonse na kunin na lamang ang kapangyarihan ng kanyang mister, subalit hindi na raw yun pwede. Kung gusto ni Paneng na makapagpahinga na si Alphonse, ay kailangang siya ang tumanggap ng bertud ng kanyang asawa. Sa hindi na mabilang na beses, pumatak ang mga luha ni Paneng. Ayaw ni Alphonse na manahin niya ang bertud ng pagkaaswang na nasa katawan nito. Pero kapag hinayaan niyang huwag kunin ng mana, ay magdurusa si Alphonse at hindi mamamatay. Mas lalo siyang masasaktan sa nakikitang paghihirap ng asawa. Kaya naman buo ang loob na tinanggap niya ang bertud ni Alphonse. Sapilitan niya itong hiningi kahit ayaw ng lalaki sa kadahilan ng hindi niya maatim na maghirap ang kanyang esposo. Kaya naman bilang asawa ay ginawa niya ang nararapat hanggang sa huling hininga ng kanyang pinakamamahal. Kasabay ng pagkamatay ni Alphonse ay ang otomatikong pagkilala ng pamilya ng lalaki kay Paneng bilang bagong miyembro ng kanilang samahang pagkaaswang. Natuto si Paneng na gamitin ang kapangyarihang iyon kahit na labis siyang nahihirapan sa simula. Tila siya mababaliw sa mga unang araw na naging byuda siya ni Alphonse. Wala kasing pagsidla ng pangungulila niya sa lalaki. Dahil dito, pinili niyang umuwi sa probinsya nila para doon na manirahan.
Kay daming nanligaw ulit kay Paneng kahit na isa siyang byuda. Gayunpaman, wala siyang sinagot maski isa. Nanatili siyang tapat kay Alfon kahit paman wala na ito. Isang araw, naisip niyang kumuha ng 2 batang aampunin niya para naman may makausap siya sa kanilang bahay. Ang kanyang mga magulang ay tumatanda na at kalaunan namatay din. Naiwan na lang na mag-isa si Paneng. Pakiramdam niya, malas siya sa mundo. Biniyayaan nga siya ng magandang mukha, pero hindi ng kaligayahan. Gusto niyang magwala sa tuwing nakikitang masaya si Darwin kasama ang mga anak at asawa nito. Pero alam niyang wala na siyang karapatan sa lalaki dahil matagal na itong pagmamayari ng iba. Ang nangyayari, ibinubuhos niya ang matinding galit at kalungkutan sa pagwawala. Hindi niya alam na sa tuwing nagwawala siya ay nagkakaroon ng posibilidad na lumalabas ang pagkaaswang niya. Wala tuloy siyang kamalay-malay na nagagawa niyang makapambiktima. Isang gabing naglasing na naman siya. Kagaya ng nakagawian, umiyak siya ng umiyak sa ibabaw ng kanyang kama at nakatulog. Hindi niya alam na habang nakakalimot siya sa kanyang sarili ay nagbabago ang kanyang anyo. Nagkakaroon siya ng mahabang pangil. Ang kanyang mga mata ay pumula. Ang buhok ay sumabog at maputla ang balat. Naglalaway pa siya ng matindi at tila uhaw na sanggol na naghahanap ng masarap na gatas sa kalaliman ng gabi. Hindi niya alam na kaya niyang magbago ng anyo habang tumatakbo. Naririnig ang may hinang ingay at magingang emosyon. Ang simpleng pagbahing ng isang tao ay kay lakas na sa kanyang pandinig. Nag-aabang siya sa kalaliman ng mayayabong na kahoy para makasakmal ng kahit lasing o buntis na maligaw sa daan. Kapag may napapadaan na, kaagad niya itong dadaluhungin at hihiklasin na parang tela ang dibdib. Wawakwakin sa kahuhugutin ng mga laman loob. Hindi na mabilang ni Paneng kung ilang beses na niyang nagawa yun. Basta ang alam niya lang, nagising siyang parang kinatatakutan na ng mga tao isang araw. Tiya Paneng na ang tawag ng mga tao sa kanya. Ang sabi pa, isa raw siyang mabangis na aswang. Lahat ng iyon ay pinalalagpas lang ni Tiya Paneng sa kanyang pandinig. Wala siyang pakialam kung maging masama ang paningin sa kanya ng mga tao. Ang mahalaga ay nagmamahal siya at nakahanda siyang magsakripisyo para sa kanyang minamahal kahit yumao na ito. Kahit ilang beses pa siyang pumatay ng tao ay makatarungan yon sa kanya. Gusto niyang panindigan na hindi kahusga-husga ang mga nilalang kagaya niya o maski ang kagaya ng kanyang asawang si Alfon. Wala silang alam, kaya marapat lang na ipakilala niya ang tunay na lihim ng pagiging isang aswang.